Sa gitna ng patuloy na modernisasyon ng Philippine Air Force, isang napakahalagang pagbisita ang nakatakdang gawin ng mga opisyal ng Pilipinas sa South Korea. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang pala ang bagong FA-50PH ang kanilang titingnan. Kasama rin sa agenda ang isa sa pinaka-advanced na fighter jet na ginagawa ngayon sa Asia, ang KF-21 Boracay. Posible nga bang ito na ang susunod na pangunahing fighter aircraft ng Pilipinas? At gaano na ba kalalim ang defense partnership ng Maynila at Seoul? Alamin natin. Sa mga nakaraang taon, isa ang South Korea sa naging pinakamahalagang defense partner ng Pilipinas. Mula sa mga barko ng Philippine Navy hanggang sa mga fighter aircraft ng Philippine Air Force, malaking bahagi ng modernization program ng bansa ay nagmula sa Korean defense industry. At ngayon, mas lalong lumalalim ang ugnayang ito. Ayon sa mga ulat, isang delegasyon mula sa Pilipinas ang inaasahang bibisita sa South Korea upang personal na inspeksyonin ang kasalukuyang produksyon ng mga bagong FA-50 Block 70 aircraft na inorder noong nakaraang taon. Matatandaan na noong nakaraang taon ay inanunsyo ang karagdagang pagbili ng Pilipinas ng panibagong batch ng FA-50. Ang mga eroplanong ito ay hindi simpleng kapareho lamang ng kasalukuyang fleet na ginagamit ng Philippine Air Force. Ang bagong bersyon ay ang mas advanced na Block 70 variant na may mas modernong avionics, mas malakas na radar, at mas mataas na kakayahan para sa air-to-air at air-to-ground missions. Sa madaling salita, malaking pag-upgrade ito kumpara sa mga unang FA-50 na natanggap ng bansa. Kaya naman mahalaga ang pagbisita ng mga opisyal ng Pilipinas sa South Korea dahil magkakaroon sila ng pagkakataong makita mismo ang progreso ng paggawa ng mga eroplanong ito. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanilang agenda. Isa pang mahalagang bahagi ng kanilang pagbisita ay ang pagsusuri sa KF-21 Boracay fighter jet. Ang KF-21 ang pinakabagong indigenous fighter aircraft ng South Korea na binuo ng Korea Aerospace Industries o KAI. Itinuturing itong isang 4.5 generation multi-role fighter na may kakayahang makipagsabayan sa ilan sa mga modernong combat aircraft sa buong mundo. Ang development ng KF-21 ay isa sa pinakamalaking proyekto ng South Korea sa larangan ng defense technology. Layunin nitong unti-unting palitan ang matatandang F-5 fighters ng South Korean Air Force at magbigay ng mas advanced na kakayahan para sa kanilang air defense. At habang papalapit ang mass production ng naturang eroplano, dumarami rin ang mga bansang nagpapakita ng interes dito. Kabilang narito ang Pilipinas. Sa katunayan, ilang beses nang nabanggit ng mga defense observers at analysts na kabilang ang KF-21 sa mga pangunahing kandidato para sa multi-role fighter acquisition program ng Philippine Air Force. At ayon sa ilang ulat, ito umano ang nangungunang pagpipilian ng bansa. Isa sa mga dahilan nito ay ang kombinasyon ng advanced capabilities at cost-effectiveness. Kung ikukumpara sa ibang mas mamahaling Western fighter jets, mas abot kaya ang presyo ng KF-21 habang taglay pa rin ito ang marami sa mga modernong teknolohiyang kinakailangan para sa mga operasyon ng isang modernong Air Force. Kabilang dito ang Active Electronically Scanned Array Radar, Advanced Electronic Warfare Systems, at kakayahang magdala ng iba't ibang klase ng air-to-air at air-to-ground missiles. Mayroon din itong mataas na level ng interoperability sa mga kaalyado ng Pilipinas gaya ng Estados Unidos at South Korea. Isa pa sa mga nakikitang bentahe ng KF-21 ay ang pagkakaroon ng commonality sa FA-50. Dahil parehong produkto ng Korea Aerospace Industries ang dalawang aircraft, mas magiging madali ang maintenance, logistics support, at training para sa mga piloto at ground crew ng Philippine Air Force. Sa madaling salita, hindi na kailangang magsimula mula sa zero kung sakaling piliin ng Pilipinas ang KF-21 bilang susunod nitong pangunahing multi-role fighter. Habang nasa South Korea, inaasahan ding masasaksihan ng delegasyon ng Pilipinas ang Exercise Soaring Eagle. Isa itong mahalagang military exercise na nagpapakita ng kakayahan ng South Korean Air Force at ng kanilang mga modernong combat aircraft. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, magkakaroon ng pagkakataon ng mga opisyal ng Pilipinas na makita kung paano ginagamit sa aktwal na operasyon ang iba't ibang fighter aircraft ng South Korea. Hindi lamang ito simpleng courtesy visit. Isa itong pagkakataon upang mas maunawaan ng Pilipinas ang mga kakayahan ng mga aircraft na maaaring maging bahagi ng hinaharap ng Philippine Air Force.
Samantala, patuloy namang pinapabilis ng South Korea ang produksyon ng KF-21. Habang unti-unti nilang near-retire ang kanilang matatandang F-5 fighter jets, mas dumarami naman ang mga bagong Boramae aircraft na pumapasok sa serbisyo. Ipinapakita nito ang kumpiyansa ng South Korean government sa kanilang sariling defense industry at sa kakayahan ng bagong fighter aircraft. Sa katunayan, inaasahan ng South Korea na magiging isa ang KF-21 sa kanilang pangunahing export product sa mga darating na taon. Bukod sa Pilipinas, ilan pang bansa sa Asia at Middle East ang nagpapakita rin ng interes sa naturang fighter jet. Kung sakaling matuloy ang pagbili ng Pilipinas sa KF-21 sa hinaharap, malaking hakbang ito para sa modernization ng Philippine Air Force. Magkakaroon ang bansa ng mas advanced na kakayahan sa air defense, maritime strike missions, at territorial protection. Higit sa lahat, mas mapapalakas nito ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang airspace at maritime territory sa harap ng mga lumalaking hamon sa rehiyon. Sa kasalukuyan, ang FA-50 ang nagsisilbing pangunahing supersonic fighter aircraft ng Philippine Air Force. Malaki na ang naitulong ng mga eroplanong ito sa iba't ibang operasyon, kabilang na ang territorial patrol, pilot training, at close air support missions. Ngunit habang patuloy na nagbabago ang security environment sa Indo-Pacific region, kinakailangan ding magkaroon ng mas advanced na platform na kayang humawak ng mas komplikadong misyon. At dito pumapasok ang potensyal ng KF-21. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa posibleng pagbili nito, malinaw na seryosong pinag-aaralan ng Pilipinas ang naturang opsyon. At ang nalalapit na pagbisita ng delegasyon ng Pilipinas sa South Korea ay maaaring magsilbing isa sa mga pinakamahalagang hakbang sa prosesong ito. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ng mga pangyayaring ito kung gaano nakalalim ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea. Hindi na lamang ito simpleng relasyon sa kalakalan o ekonomiya. Unti-unti na itong nagiging isang malapit na defense partnership na may malaking epekto sa seguridad ng dalawang bansa. Mula sa mga barko ng Philippine Navy, hanggang sa mga combat aircraft ng Philippine Air Force, makikitang dahan-dahan ng nagiging pangunahing defense partner ng Pilipinas ang South Korea. At habang nagpapatuloy ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, malaki ang posibilidad na mas marami pang Korean-made defense systems ang makita natin sa mga susunod na taon. Sa ngayon, nakatutok ang maraming defense observers sa magiging resulta ng pagbisita ng mga opisyal ng Pilipinas sa South Korea. Magiging simula na kaya ito ng pagpasok ng KF-21 Boramae sa Philippine Air Force? O mananatili muna itong isang pangmatagalang plano? Ano man ang mangyari, isang bagay ang malinaw. Patuloy ang paglipad ng modernisasyon ng Philippine Air Force, at mukhang South Korea ang isa sa pinakamahalagang katuwang ng Pilipinas sa pagbuo ng mas malakas at mas modernong hukbong panghimpapawid para sa mga susunod na dekada. At para sa inyo, mga kababayan, dapat na bang kunin ng Pilipinas ang KF-21 Boramae bilang susunod na pangunahing fighter jet ng Philippine Air Force? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Maraming salamat sa inyong panunood.